Yung babae nakaramdam na ng sakit, sabi ng lalaki, Han, mag-herbal ka kaya? Nag-herbal. Yung lalaki, kalauna, nakaramdam din ng sakit, hindi nag-herbal. Pero yung dalawang ito naglingkod sa Panginoon, ay namatay yung lalaki. Yung babae, na sinabihan ng kanyang asawang lalaki na mag-herbal ka, tuloy-tuloy ang kanyang pag-iinom ng herbal ng gamot. Ang tagal niya matay. Nung namatay na yung lalaki, mga kapatid, naroon na siya sa karya ng langit, hinihintay yung kanyang asawa. Tagal na yung asawa ko. Tumanda na, namatay dahil sa katandaan, hindi talaga sa sakit. Nagkita sila roon. Sabi ng lalaki, ang tagal mo naman. Ikaw kasi, sinabihan mo akong mag-herbal. Pero nawala ng kaisipan panlupa sa langit. So, hanggat may paraan pa, kung gusto mong mabuhay ng matagal sa mundo ito, mag-herbal mo, kapatid. So, alam niyo mga kapatid, Sister Janet, asawa ko sa Ray. Nag-decide na magpabaptize yun, meron na nararamdaman. Kahit na siya'y nahihirapan, amen, dahil sa wino-work out niya ang kaligtasan, mga kapatid, ng Panginoon sa kanyang buhay. Sabi niya, kahit ako'y may karamdaman, magpapabautismo ako sa pangalan ni Jesus. Halos hindi siya makatayo, halos hindi siya makakilos. Kaya ang ginawa namin, dinala namin siya noon, mga kapatid sa Grotto Vista. At siya'y binautismohan namin. Amen. Kahit na nagkaramdaman, mga kapatid, dahil sa ang laman ng kanyang puso kinakailangan kong mabautismohan. Sapagkat ang sabi ng banal na kasulatan, kung ang sino mang nabautismohan kay Kristo, ay ibinihis si Kristo. Amen. Kung ang sino mang tumanggap sa Panginoon sa pamamagitan ng bautismo, ay ibinihis si Kristo. Kaya nasa isip si Janet, kahit na ako'y mahina, mayroong nararamdaman, kinakailangan niyo akong mabautismohan upang maranasan ko na si Kristo. Amen! Praise God! Maibihis niya, mga kapatid. Kaya nung siya'y nawala, mga kapatid, bagamat may lungkot sa ating mga puso, pero siya ngayon ay naroon na sa piling ng Panginoon. Marahil sinasabi, mga kapatid, ng kapatid natin ito, kayong mga kapatid ko naroon sa lupa, maglingkod ng tapat sa Lord. Marahil nakita niyo na ang mansyon doon. Amen, Brother James, Brother Ronnie. Marahil nakita niyo na, mga kapatid, ang tahanan ng Panginoon na naroon maraming mga mansyon. Ang mga mansyon ito ay meron pong mga kanya-kanyang mga pangalan. Amen? Praise God! Hallelujah! Naroon yung mansyon ni Pastor Beltran, Pastor Ray, Pastor Jerry. Lahat mga kapatid, amen, na miyembro ng United Pentecostal Church, Gaya-Gaya, naroon yung kanilang mga pangalan. Glory to God! Naghihintay siya, tignan naman nilang dumating. Amen. Praise the Lord. Habang naghihintay yung mga kapatid nating naroon sa langit na, mga kapatid. Amen. Tayo na narito sa lupa. Maglingkod ng tapat sa Lord. Amen. Amen. Paglingkod ng tapat sa Lord. Sa my Father's house are many mansions. Sa bahay ng ating Ama ay maraming tahanan. Nasabi po ng banal na kasulatan, mga kapatid, amen, sa aklat ng John, in verse 27, dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala. At sila'y nagsunod sa akin, at sila'y binibigyan ko
ng buhay na walang hanggan. So ang offer ng Lord, mga kapatid, ay buhay na walang hanggan. So papaanong paraan makukuha natin ang buhay na walang hanggan ito, brother po? Amen. Meron ba ito sa Mercury? Meron ba ito, mga kapatid, sa pamilihang bayan, no? Praise the Lord. Ang buhay na walang hanggan ay makukuha natin ito sa paglilingkod natin sa Panginoon ng may katapatan. Amen. At sabi nga ni Pastor, mga kapatid, amen. Sabi ni Pastor Ray, dapat maglaan tayo ng panahon sa paglilingkod sa Panginoon. Kung maraming mga tao ngayon na naroon sa kanilang kanya-kanyang mga tahanan na nakaupo at nanunood, mga kapatid, amen. At marahil, ang mga wika pa na lumalabas sa kanilang mga labi, sinasayang nila yung mga panahon nila yan sa pag-upo, sa pagsigaw, sa pag-awit. Hindi nila naalala ang kahalagahan ng ginagawa natin ito. Amen. Ang ginagawa natin ito, mga kapatid, na mga sakripisyo na paglilingkod sa Panginoon, ako'y naniniwala na mayroong panahong darating, mga kapatid. Amen. Nasasabihin ng Panginoon sa iyo, thou good and faithful servant. Ikaw na matuwid at matapat kong anak. Glory to God. Kahit may kahirapan, naglilingkod kayo sa akin. Glory Kahit to may God. mga Glory to suliranin, God. may mga Hallelujah. persecution, naglilingkod kayo sa akin. Praise Ikaw na God. matapat Praise kong God. anak. Praise God. Hallelujah. Pumasok ka. Hallelujah. Ng Panginoon. Yan yung mga wika, mga kapatid, amen, na gusto kong marinig sa Panginoon pagka tayo naroon na umaharap sa trono niya, mga kapatid. Nasasabihin ng Panginoon, ikaw na matapat kong anak, pumasok ka. Praise God. Hallelujah. Now, sabi ng Biblia, mga kapatid, in verse 27, nakikilala ko sila. So, ibig sabihin, amen, nakikilala ka ng Panginoon. Kapatid, ano itong pangalan niyo? May naka-strike na namin. Rainier. Brother Rainier, kilala ka ng Lord. Kailan ka nakilala ng Panginoon? Kamakailan lang ba? Nung nakaraang taon lang ba? Amen? Gabgo ka pa isilang. Bakit ka narito? Dahil na-invite ka, kayong pamilya? Bakit ka narito? Amen? Siguro ang sagot mo, na in-invite ka kasi kami ni Pastor Ray. Nais kong dalhin dito sa puso at isipan ko, brother. Si Pastor Ray ay ginawa lamang channel ng Panginoon Amen. para anyayahan ka. Amen. Amen. Pero ang Lord talaga, amen, ang may purpose nito, mga kapatid. Yes. Ang may Hallelujah. dahilan nito. Yes. Hallelujah. Sapagkat ikaw ay naroon na sa isip ng Lord bago pa lang nalangit ang Amen. sanlibutan ito. Kilala ka na ng Panginoon. Hallelujah. Amen. Bago pa lang likhain ng Lord ang mundo ito, naroon ka na sa isipan ng Lord. Kaya ang pagkakataon ay dumating na lumapit sa iyo si Pastor Ray, mga kapatid. Amen. Nang panawagan ng Panginoon ay naroon na dumarating. Ang tawag ng Lord, anak, panahon na kayo maglingkod sa akin. Panahon na inyong isuko, inyong ialay ang inyong buhay sa akin. Hallelujah. Hallelujah. Katulad ni Jeremiah chapter 1 verse 5. Si Jeremiah, mga kapatid, ay nahihiya pa, Lord, hindi ako marunong magsalita sapagkat ako'y bata pa. Ho, Jeremiah, hindi mo ba alam na nung ika'y naroon pa lamang sa tiyan ng iyong ina, ay ginamit na kita na magiging isang propeta? Hallelujah. So may plano na ang Panginoon, mga kapatid, sa buhay ng kanyang mga anak. Kaya nung hindi pa tayo sinilang Pastor Ray, Sino tayong tatakbo sa Panginoon? ang salita ng Panginoon ay naroon na. Nasilinuhan na sa langit, mga kapatid, na in my Father's house are many mansions. Hallelujah. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan doon. Ang tahanan
tahanan ito, mga kapatid, ay para sa iyo. Matagal nang ginawa yan, Brother James. Praise God. Dahil naroon ka sa isipan ng Panginoon. Yes! Amen. Sabi nga ni Brother na kapatid natin kanina, may magandang trabaho lamang siya pag may pelikula silang nagagawa, di ba? Amen. Panahon at may kapanahonan. Pero ang Lord, wala pang panahon, umiiral na siya at ang plano niya sa buhay mo ay naroon na, mga kapatid. Amen. Ang plano ng Panginoon sa buhay mo ay naroon na. Praise the Lord. Ang aking pamilya, mga kapatid, kami po ay yung mga ninuno ko ay mga naglilingkod na sa Panginoon. Kami po ay mga apo-apo na, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Ang mga tito, mga ninuno ko ay mga pastor na. Amen. At sila umuwi na sa Panginoon. So, minana na lamang po namin ito, ang profesyon ito, mga kapatid, na mangaral ng salita ng Panginoon. Pero ito po talaga, mga kapatid, ay plano ng Panginoon na iligtas ka. Ulitin ko verse 28, at sila'y bibigyan ko ng walang hanggang buhay. Praise the Lord. Sila'y bibigyan ko ng walang hanggang buhay. At kailanmay hindi sila malilipol at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking mga kamay. Kaya sabi ko sa inyo kanina, alam nyo yung mga mensahe nito. Kanina naman po pumasok ito sa isip ko, mga kapatid. Habang ako ay narito, mga kapatid, nakadalo. So ang Lord talaga, meron po gandang mensahe. Praise God. Natumpak para sa iyo at para sa akin. Bagamat matagal ko nang naituturo ito, mga kapatid, pero sa puso ko, sariwang-sariwa ito. Amen. Amen. Gusto ko laging balikan, mga kapatid, ang mga aralin ito. Mahal pala ako ng Panginoon. Amen, Brother Regan, mahal ka ng Lord, ang iyong pamilya ay mahal ng Panginoon. Brother Reniel, ang iyong pamilya ay mahal ng Panginoon. Kaya bibigyan kayo ng Panginoon ng buhay. Alam niyo, tayo ng mga naglilingkod sa Panginoon, minsan ang kaaway natin ay mahal lagi sa buhay. Isang batang taga Makati, mga kapatid, tuwang-tuwa siya. Pauwi sa kanilang tahanan. Nay! Ano nangyari sa'yo, anak? Ako pinagpapasalamat sa Panginoon na nakilala ko ang Lord sa Samahan United Pentecostal Church, Philippines. At nabautismo na ko sa pangalan ni Jesus. Tuwang-tuwa ang batang ito, mga kapatid. Amen. Nung nalaman ng kanyang nanay, na ang batang ito ay nagbago, binago ng Panginoon ang kanyang buhay, galit na galit. Ano anak? Pakiulit yan yung sinasabi mo. Nay, ginago po ako ng Lord. Galit na galit yung nanay. Anak, buti pa naging magnanakaw ka na lang. Grabe ina lang. Bakit po? Dahil sa pagnanakaw ng kanyang anak, kumakain ng nanay. Sa nakaw nabubuhay. Kaya mo bang gawin yan sa iyong anak, Brother Raul? Yung anak mo, tumatakbo patungo sa iyo, mga kapatid, tuwang-tuwa, may magandang balita, mga kapatid, na dala-dala. Dahil siya binago ng Panginoon, tapos yung response mo, ano anak, di ba? Dapat magpasalamat sa Panginoon. Dahil nasumpungan ng Lord, mga kapatid, amen, ang taong ito sa kanyang buhay, mga kapatid. So, bibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at walang sino man makapag-aalis sa kanila buhat sa kamay ng Panginoon. Kapatid at kaibigan, yamang ikay narito na sa paglilingkod sa Lord. Yung nga sabi ko,
manlalakbay lamang po tayo, Brother Rainiel, sa mundo ito. Hindi po tayo taga rito. Taga-langit tayo. Si Brother Rolly, taga-langit yan, hindi ka taga rito. Manlalakbay lamang po tayo rito, mga kapatid. Praise the Lord. Taga-langit tayo. Kaya ang Diyos tagahanda. Amen. Nang tahanan doon, mga kapatid, para sa iyo at para sa akin. Nang sabi po ng Biblia, mga kapatid, amen, bibigyan ko sila ng buhay na walang at walang sino mang makapag-ari sa kanila buhay sa kamay ng Panginoon. Salamat sa Panginoon. Maaari mo bang palakpakan ng Panginoon? Praise God. Kaya ang opportunity ito na nagtanggap mo buhat sa Panginoon, mga kapatid, huwag mo masayang. Pag uwi mo mamaya sa inyong tahanan, amen, pag-usap kayo mag-asawa, ituloy na natin ito. Amen. 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 Hallelujah. Nasumpungan tayo ng Panginoon. Amen. Tayo yung mga ligaw na hinanap ng Lord. Ituloy na natin ito. Bagamat maraming mga ikangay, pagsubok na darating sa atin dahil sa paglilingkod natin sa Panginoon, bukutsain ka pa kung kayo may dalang Biblia. Ibang-iba na. Kasi nga, iba ka talaga eh. Amen? Iba ka talaga. Hindi ka taga rito, taga-langit ka. Amen. Kaya unique ka, mga kapatid. Amen? Unique ka bilang anak ng Panginoon. Nung si Kristo, pagamat siya, mga kapatid, amen, ay kilala na gumagawa ng maraming mga himala, ano pa rin ang mga nangyari? Ipinagkanugo siya, pinagkaitan siya, pinatay pa, mga kapatid. Isang taong gumagawa ng kabutihan, nagpapagaling ng maraming mga may sakit. Pero ano din ng mga tao sa Panginoon? Ipako siya. Ipako siya. Gumagawa rin ng mabuti yan. Ihampos mo tayo. Amen. Kaya kahit maraming mga suliranin sa buhay pagsubok, mga kapatid, maglingkod sa Panginoon. Amen. Praise God. Ilang panahon, ilang taon na lamang po ang ating ilalagi dito sa mundo ito. Hallelujah. At tayo uuwi na, mga kapatid, sa tunay na tahanan natin doon sa langit. Amen. Maraming mga mayayaman na nagplaplano dahil sa kanilang kaligtasan para hindi tayo mamatay, natamaan tayo ng mga sandatang pagdigma, gumawa tayo ng mga bunkers sa ilalim ng lupa na kahit mga malalakas na Weapon. sandatang pagdigma ay hindi tayo kayang puksain niya. Kaya sabi ng Biblia, ipinaglalaban ng mga Kristiyano, for to me, na nasa akin, mabuhay at mamatay, tayo mag-isa. Tayo pagkinapan. Amen. After Amen. death, there is life. Yes. After death, mga kapatid, merong buhay na naghihintay sa bawat isang pusa. Praise God. Amen? After death, there is life. Kaya salamat sa Lord. Pansamantala lamang po tayo dito sa mundo. Ang mundo ito, mga kapatid, ang gusto niya sa bawat Kristiyano ay hatakin pababa. Maraming offer ang mundo ito, mga kapatid, para ma-entice ka, madaya. Nariyan ang maraming mga pornografiya, mga kalaswaan, mga kapatid, para yung paningin mo ay maituon doon, mga kapatid, at mailihis. Yung focus mo, mga kapatid, na dapat naroon sa Panginoon. Gusto ng sanglibutan na hatakin ka pababa. Hallelujah. Amen. Ang gusto ng sanglibutan, mga kapatid, amen, ay sirain, wasakin ang buhay mo. Ang plano ng Panginoon ay patuloy kang buuin. Ang plano ng Panginoon ay patuloy kang bigyan, mga kapatid, ng isang matiwasay na buhay.
Buhay na kung saan hindi mo ipagsisisi sa panahon darating, kundi ipagpapasalamat mo sa Panginoon. Huwag kang papatalo. Amen. Sa mundong ito. Yung sabi ng banal na kasulatan, si Kristo ay unang nagtagumpay. In this world, ye shall have tribulation. But be of good cheer, for I have overcome the world. Sa mundo ito, marami kayong dadaaning mga pagsubok suliranin sa buhay. Amen. Ngunit matuwa kayo, wika ng Panginoon, sapagkat na-overcome ko na ang mundo. Ang sabi ng banal na kasulatan, ang makapagtitiis hanggang sa wakas ay maliligtas. Ulitin ko bago ako magtapos. Pansamantala lamang po tayo sa mundo. Manlalakbay lamang po tayo sa mundo. Ang tahanan natin ay walang iba, ang langit na naroon ng kaharian. Praise the Lord. Just go on. Magpatuloy lang, Brother Raul, Brother Ray, Brother Manman, Brother Reginald. Lahat tayo rito, magpatuloy lang sa paglilingkod sa Panginoon. Magiging kaaway mo man ang iyong pamilya, ang iyong mga mahal sa buhay dahil sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Pero isang awit na nagsasabi, praise the Lord. Isang awit na nagsasabi, mga kapatid, I surrender. I surrender. I surrender. Ibig sabihin, isinusuko ko, Panginoon, ang buhay ko sa iyo. Amen. Isinusuko ko ang buhay ko sa iyo. Panghuli, mga kapatid. Amen. Balikan niyo yung talatang ating pong binasa kanina, chapter 14. Dapat ma-realize natin at makilala natin lubos, mga kapatid, ang buhay natin sa mundong ito. In verse 1 of chapter 14, huwag magulumihan ang inyong puso, magsampalataya kayo sa Diyos. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung di gayon, ay sinabi ko, sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo. Ipaghanda ng dakong kalalagyan. Salamat, mga kapatid, sa plano ng Panginoon sa ating buhay. Ang Diyos ang may plano nito, hindi ako, hindi yan. Ang Diyos ang may plano nito. In my Father's house are many mansions. Bakit ako nagpo-pursue? Brother Rolling, maglingkod sa mga. Dahil sa mga salita nito. Amen. Sa verse 2, pinagsusumikapan kong maglingkod sa Panginoon dahil dito. Na sa bahay ng ating Ama, mayroon pala akong tahanan. Mayroon pala akong tahanan. And this is exciting, mga kapatid, na karanasan sa buhay. Kaya sabi po ng Biblia na ituro ko ng mga nakarami ko sa aking buhay gusto ng mga kapatid. That's twinkling of an eye sa pagtulog ng pangalan. Kaya ang dalayo sa Panginoon, kailan mangyayari niya? Tutulog ang pangalan. Yamang ako'y narito, matapat na naglilingkod sa iyo, at patuloy pa na magtatapat sa paglilingkod sa iyo. Nananabik, Panginoon, Amen, na makita yung kaharian ng langit na naroon ka. Pinagkagdama kami ng bagong kalalagyan. Maaari mo bang kalabitin ang balikat ng iyong kapatid na nariyan sa tabi mo? At sabihin mo sa kanya, patuloy tayo maglingkod sa Panginoon. Patuloy tayo maglingkod sa Panginoon. Shall we stand together? Praise God. Amen. For by grace are you saved through faith. This is
is not the result of your works, but this is the gift of God. Amen. Hindi ito dahil sa kabutihan ng iyong mga ginagawa. Ito talaga, mga kapatid. Amen. Ay plano ng Panginoon. Praise the Lord. Ito ay purpose ng Lord para bigyan ka, mga kapatid namin. Isang magandang pagkakataon sa buhay mo na nakilala siya at kamtin, mga kapatid. Amen ang kanyang mga pangako. At habang tayo nakatayo, mga kapatid, gusto kong awitin natin muli yung out na kanina. Kailan pa ibibigay